Okay, magandang umaga puli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na to na makabahagi ng salita ng Diyos at makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at sa pakikinig ng isang mensahe na ibibigay sa atin na although ako ay gagamitin, ngunit pinapanalangin po natin sa Panginoon na ang banal na Espiritu po ang magbibigay sa atin ng mensahe sa umagang ito. Ang title po sa ating topic ngayon ay Let us do it. Let's do it for love and to the glory of God. Kasi marami po tayong ginagawa bilang isang Kristiyano. Ano ba ang dapat na paraan kung paano natin gawin ito? Let's do it for love and to the glory of God. Yun po ang ating topic at babasahin po natin ang isang portion dito sa Bible na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23 to 33. Pero habang nag-aantay po tayo ng mga pumapasok na mga magjo-join sa ating topic ngayon, may make this time, magagamitin kong time ito upang maibahagi po ang magandang balita ng kaligtasan, kasi po sa mga susunod na manonood nito or sa mga succeeding na manood ay makikita ito, no? Ang ating pong dinadala or binabahagi na magandang balita ng kaligtasan ay nakasulat po sa Bible na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo sa kanyang ginawa doon sa krus at ang kanyang persona na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, no? Siya ay gumawa ng ating kaligtasan kasi hindi nga kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng God. That is Romans 3:23. Because God is so holy, ang kailangan niya ay perfect. Kailangan niya na righteousness galing sa tao o galing sa gustong pumasok sa kanyang kaharian ay 100% perfect. And we people cannot do it. Maski paanong gagawin natin, we cannot do it. That is why pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So we can only achieve it, ang salvation, by believing on the Lord Jesus Christ. Again, by ang kanyang ginawa habang nandito siya. He fulfilled all the laws and He died for our sin, no? Kasi believing is the major sin, unbelieving is the major sin. And it took away, or sabi nga, the Lamb of God that takes away the sin. Sin lang ang nakasulat doon of the whole world, which is parang pinaka basic na sin is unbelieving. So, ulit, ang ating pong gospel ay we're all sinners. We cannot do our salvation. We have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. And we can only that by faith. No? The salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. At magmamahingi tayo ng awa, magrepent tayo sa ating mga kasalanan at lumapit sa Kanya upang tayo maligtas. So habang pumapasok yung iba, I hope na maintindihan po yung gospel natin, kasi ginagamit lang po natin itong time na to para ma-present ng gospel. Mamaya po ay pupunta tayo sa ating topic, let us do it for love and for the glory of God. The verses are found in 1 Corinthians chapter 10 verse 23 to 33. Yun po. So ngayon po ay kapanahunan ng Christmas at marami tayong ginagawa, marami mga activities, although lockdown or mayroon pa rin pandemic na nagre-restrict sa atin, but marami tayong mga activities at mga ginagawa. Ating pag-uusapan po ngayon ay ano ba dapat ang ugali o ginagawa ng isang Kristiyano. So salamat sa Panginoon. After 30 seconds ay babalik tayo for the main topic. Okay. So muli, magandang umaga muli sa bawat isa, lalo na sa mga partners sa tennis court. Mga partners, good morning po at
advance Merry Christmas. Alam ko po na maraming mga binabalik ang mga partners at may kakayahan ang iba sa atin na mag-perform ng mga Christmas activities at do other things. But i-remind lang natin ang ating sarili na mayroon pong mga kaparaanan or hindi naman kaparaanan, mayroon pong mga itinuturo sa atin bilang tayo mga Kristiyano kung paano po natin gagawin ito. Kaya ang topic natin is, let's do it for love and for the glory of God. Yun po ang ating topic. Ang verses po ay 1 Corinthians chapter 10 verse 23 to 33. Okay? Okay, let us begin. Good morning again. So everybody, at lalo na sa mga partners sa tennis court, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay entitled it, Let us do it for love and for the glory of God, and to the glory of God. Ang aking itong mababasahin ay nasa chapter 10 ng 1 Corinthians. Babasahin ko yung 23 to 33, although marami tayong masasakop ng mga verses, pero ito lang po ang ating starting verses. Okay. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Let no one seek his own, but each one of the others will be in. Eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience sake. For the earth is the Lord's and all its fullness. If any of those who do not believe invites you to dinner, and you desire to go, eat whatever is set before you, asking no questions for conscience sake. But if anyone says to you, this was offered to idols, do not eat it for the sake of the one who told you, and for the conscience sake. For the earth is the Lord's and all its fullness. Conscience, I say not your own, but that of the other. For why is my liberty judged by another man's conscience? But if I partake with thanks, why am I evil spoken of for the food over which I give thanks? Therefore, whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Tayong manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa pagkakataon, Lord, na kami ay makarinig ng iyong mga salita. Salamat po sa good health, time na binigay mo sa amin, at mga technologies upang magamit po, upang marinig po namin ang iyong mga salita. Salamat mo din sa iyo, Lord, sa akin na magbabahagi na iyong mga salita. At gabayan mo ako, Lord, upang maipahayag ko, Lord, ang iyong mensahe sa umaga ito, lalo na sa mga partners ko sa tennis court. Bless mo rin po, Lord, ang makikinig sa mensahe ito live at sa mga susunod sa replay, na ikaw din po, Lord, ang mag-bless sa kanila. Alam po namin, Lord, na ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Hindi ito bumabalik sa iyo na hindi na-perform ang kanyang function or ang kanyang objective upang marinig namin ito. Salamat muli, Lord, sa pagkakataon na to, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan po nating let's do it for love and for the glory of God. Bakit po for the love? Kasi yan po ang pinaka-ultimate na objective, na isang Kristiyano ay gagawa siya ng mga bagay para sa pag-ibig sa kapwa-tao, at the same time para mapupuri ang Panginoon, for the glory of God. Alam po natin may glory po ng Panginoon na talagang siya lamang, no? Hindi yan makukuha natin, pero mayroon din isang definition na glory na ito yung parangal natin sa Panginoon. So ang ating gagawin ngayon ay i-discuss natin ano ba ang mga verse by verse dito, ano ba ang mga ibig sabihin nito. So bahatiin natin una-una ano ba yung background nitong Corinthian church, kung bakit na isulat ito ni Paul. Pangalawa, yung pinaka main topic talaga, kasi itong issues na to, itong problem ng Corinthian church is not only affecting themselves,
sa personal na tao, kundi affecting other people na nasa kapalibot nila. At di ba iba't iba ang kanilang spiritual level. Kaya nga mahalaga ito kasi iba itong problema to ng church sa Corinthians, na although ginagamit ang food dito, but ang pinaka-eventual effect talaga dito is ang konsyensya mo at ang konsyensya ng iba na naapektuhan, kasi iba-iba po ang spiritual level ng mga taong ating nakakasalamuha. At pangatlo po, yung titingnan talaga natin ano yung effect ni Kristo sa ating buhay. So unang-una po, what is the history of Corinthians? Bakit sinulat ni Paul ito? Pangalawa, bakit natin i-deal itong issue or problem na about food? Although ito ay parang model lamang about how we will deal with other people with different spiritual classification levels. At pangatlo, ano pa talagang effect ni Jesus Christ sa atin lahat? So unang-una po, talakayin na, bakit ito naisulat ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ang Corinthian church po ay nasa sa Corinth. Ang Corinth po ay parang port city yan siya, very established city sa kapanahonan nila sa ancient time. At nandoon maraming nag-i-engage in economy. At ang pinakamahirap doon ay nandoon yung mga churches o mga temples ng mga Greeks at saka mga Romans. So people are parang worshiping Greek gods and Roman gods. Kasi alam po natin ang history po ay nabihag ang mga Israelites na Syria, Babylonia, Persia, Greeks and Romans. So ang mga Greek po bago kay Jesus Christ, Greeks and Romans, si Alexander the Great, na-influence talaga niya. Kaya nga Greek ang sinusulat, ginagamit sa sa New Testament. Ang Old Testament po ay Hebrew, ang sinulat doon. Ang New Testament po ay Greek ang ginamit sa pagsulat. At alam po natin, sa kapanahonan ni Jesus ay Roman Empire na yan. So, doon sa Corinth Church, sa Corinth city, ay mayroon po doon mga Greek churches or temples at Roman temples na ang mga tao doon ay nag-i-engage sila sa pagpunta doon sa mga church, sa mga temples na yan. At mayroon din mga Christian church. Kaya ang Christian church doon, nahihirapan sila kasi dumadaan sila doon sa mga sa mga temples na mga Greek temples, mayroon mga prostitute doon at pwedeng sumili pang isang Christian tapos sisimba din doon sa kabilang church, sa Christian church. So, tatalakayin natin dito ang although mayroong limang basic problem ang Corinthian church. Pero ang talakayin natin yung sa gitna. No? Unang problema ng Corinthian church ay about division. Nagkahati-hati sila. Kasi after si Paul na pumunta doon, na-establish niya yung church na yan, kilalang-kilala ni Paul yon, 1.5 years siya nag-establish doon. So, kilalang-kilala yan. After lumabas si Paul doon, siyempre po, may pumasok doon si Peter, si Apollos. Ang unang problema nila ay parang magkahati-hati sila. Kasi sabi na mayroon silang favorite preacher, dito ko kay Apollos, yung iba naman dito ko kay Peter. Sabi ni Paul, hindi dapat yan, dapat united tayo. Hindi tayo nakatingin doon sa isang leader, kundi doon sa kay Christian. So yung unang problema ng Corinthian church, bakit sinulat ni Paul ito, is about pagkahati-hati, no? Mayroon silang iba't ibang leader na nagsaside sila doon at sabi ni Paul, hindi dapat. Pangalawang napakamahirap na problema doon is about sex. Kasi ang sinulat nga dito ay mayroong isang member or isang kasama doon na nakikiapi sa kanyang mother-in-law, no? At yung iba, katulad nga, nakikipag-sex sila doon sa mga prostitute doon sa temples ng mga Greek o kaya Roman, kasi sa ibang mga temples ay ang kanilang paraan upang sila ay makalapit sa God nila ay makapag-sex sila sa mga temple prostitute. So sabi ni Paul, hindi po pwede yan kasi you are now a new temple, di ba, na tinubos na kayo ng Panginoon at hindi na dapat kayo makipag-engage diyan kasi ang inyong body ay temple. At kung makipag-engage kayo sa prostitute, parang binalasubas niyo yung parang temple ng God. So yun ang pinaka-problema dun sa second nila na temple sa section about section. Ang pangatlong problem ng church, which is
tatalakayin natin is about food, no? At kasi sinabi nila, ito Christian ito. Tapos nakita niya yung Christian na yan, kumain ng food na na-offer doon sa kabilang temple, doon sa Greek temple, sa mga gods ng Greek o kaya Roman gods. Tapos sabi ng iba, pwede pala silang kumain o makipag-worship doon sa ibang temple habang sila nag-worship doon sa Christian. So sabi ni Paul, yun ang problema dito about food. Pero ang pinaka-problema talaga dito, yung parang paano ka makipag-relate doon sa mga hindi tao, hindi Kristiyano na nakitingin sa'yo, o mga Kristiyano mismo na mahina pa yung pananampalataya pa, mga babies in faith pa lang siya. Yun ang pangatlo, babalikan natin yung pangatlo. Una, about division of the church. Pangatlo, about sex. Pangatlo ay about the food. Ang pangapat is about the gathering. Paano ba talaga magko-conduct ng worship service? Kasi yung iba, nakapag-isip sila na meron silang revelation, nakapagsalita sila ng ibang wika, no? Ganon. Doon sa Lord's Supper ay nauna yung kumain ng iba, pero ang pinaka-objective talaga doon ay parang iba't ibang worship, no? Nag-worship sila, nagsasalita ng ibang wika. Sabi ni Paul, okay naman yan, pero dapat magiging in order. Kasi may order po ang Panginoon, no? So, yun ang pangatlong nila, yung problema ng Corinthian Church. Ang panglima po ay diniscuss ni Pablo yung resurrection of Jesus Christ. Na ang ating pag-asa talaga, although marami tayong problema, Jesus Christ resurrected from the dead. At tayo ang ating salvation. So, ang mahirap dito sa ating topic ngayon ay, although this is food, yung pangatlo, na palibutan ito ng pinakamatinding problema, yun about the sex. Kaya nga, kung hindi natin i-divide ng gusto ito, baka ma-relate natin na about the magdi-deal ng sex at about paano mag-worship. Ngayon, ang titingnan natin dito, babasahin ko ulit, about the problem of food at konsyensya, makikipag-relate tayo sa bawat isa na nakakapanood sa atin. So, babasahin ko ulit, no? Kasi sa mga na-relate na hindi narinig ang ating binasa. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Sabi ni Paul, lahat ng bagay ay pwede niyan sa akin. Pero hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa lahat. Lahat ng bagay ay sa batas, pwede na sa akin yan, pero hindi yan makapag-edify o makapag-sama-sama solidify sa church. Bakit sinabi po ni Paul ito? Kasi alam po natin, our salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. The purpose of the law is just a pointer, teacher, and parang natin na nagpapakita sa atin na hindi natin kayang i-perform yung mga requirements ng God. So, ang sa mga previous na sulat ni Pablo dito ay, we're not under the law, quote unquote. Gusto ko i-explain yung we are not under the law, but we should follow the law. Ang ibig pong sabihin ng we're not under the law is nakatakas na tayo doon sa penalty of the law. Pero hindi tayo nagsasabi na hindi tayo susunod sa batas. Iba yung nakatakas na tayo sa penalty of the law. Kasi lahat ng gagawin natin, binayaran ng Jesus Christ. Yun ang pinaka-ibig sabihin ni Paul dito. All things are lawful for me, but not all things are helpful. Pwede na sa akin yan. Hindi na ako paparusahan ng Panginoon dyan sa aking eternal, and it will not affect my salvation, kasi ang aking salvation ay all of God. Binayaran na lahat ni Jesus Christ. Paid in full by the blood of God. So, I am not under the law in terms of penalty of the law. But I am under the law, I am under the law because I have to follow it. Because mayroon nga mga tao na nakakakita sa akin at love ko sila na hindi sila mag-stumble. At the same time, I have to do it for the glory of God. Ang purpose ko dito, mahal ko yung mga tao sa iba doon, mahal ko yung mga tao sa kapaligiran ko, at gusto kong i-glorify
ang God sa aking buhay. So, yun ang ibig sabihin ni Paul dito na all things are lawful for me. No? Wala, hindi na siya under sa penalty of God. But not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. So, although gagawin ko to, hindi ako paparusahan, pero minsan, hindi nakakatulong to na mag-solidify yung ating church at magsama-sama tayo. 24, sabi ni Paul, let no one seek his own, but each one the other's well-being. So, sabi ni Paul dito, huwag mong tingnan ang iyong sarili. Although you're not under the law, you will not be punished by not doing the law, but tingnan mo ang kapakanan ng ibang tao na nakapaligid sa iyo. Ngayon, nirefer ni Paul dito sa food, no? Kasi ang nakikita nga natin, sabi ko nga, mayroong marami dong Greek temples at Roman temples na doon nag-o-offer sila ng food, no? Kasi sa kanilang meat market kasi, ang meat market nila, hindi natin ma-relate ito kasi sa ating meat market ay wala masyadong mga inahandog dyan sa mga temples na mga market. Kasi sa kanila, uso yung sacrifice eh. Even the church, the Christian church, even sa lahat ng mga temples doon, nag-offer sila ng mga food to the idols. Kasi sacrifice nga, pinapatay nila, tapos ino-offer nila doon. Tapos yung mga priest noon, kinukuha nila yan. Ngayon, pag nandun na, siyempre, anong gagawin ng mga priest doon, saka ibang mga tao doon, napakadaming pagkain doon, mga food doon. Hindi naman niya makukonsume lahat yan. Ibebenta niya yan doon sa market. Ngayon doon sa my market doon, mayroon nakalagay doon na, mayroong ibang market doon na ito, special section, hindi to naka-offer sa mga idols, ito parang ano lang, mga naka-offer sa idols, medyo mababa ang presyo, no? Sabi niya, eat whatever is sold in the meat market, asking no questions for conscience sake, for the earth is Lord's and all its fullness. Sabi ni Paul, kung ikaw ay kakain, kumain ka doon sa meat market. Kung hindi, huwag ka na magtanong kung ito bang pagkain na to ay ino-offer ba to sa idol or hindi ino-offer sa idol. Kaya nga kung ikaw ay pumunta sa piestahan, huwag ka na magtanong, kain ka na lang doon sa piestahan. Ganun ang medyo datin dito sa ating, although hindi masyadong ma-internalize to sa Pilipino, pero sa mga Kristiyano, medyo mayroon pang mga iba dito na naguguluhan. Ako ba'y pupunta sa piestahan o hindi ako pupunta sa piestahan? Kasi parang ang doon, connotation doon, hindi naman natin hinandog sa idols yung mga ating mga pagkain doon. Pero ganun din ang parang mayroong bahid dito. Sabi ni Paul, for the earth is Lord's and all its fullness. Kasi alam po natin na all things na pwede nang kainin, sabi na, for the earth is the Lord's and all its fullness. No? Kung babasahin natin ang 1 Timothy 4:4, sabi dito sa 1 Timothy 4:4 about food ito, biglang lang natin ang pansin kasi marami pang nagtatanong na pwede bang kainin talaga ang lahat ng pagkain? Sabi nito, 1 Timothy 4:4, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. So, pag pinanalangin mo na yung pagkain mo, wala nang problema yan. Tanggal na lahat ng mga, doon, kung na-offer yan sa idols, wala na yan. Wala nang spiritual implication yan. Yan ang ibig sabihin nito, for the earth is the Lord's and all its fullness. Sabi ni Paul, huwag ka na magtanong, kainin mo na. No, ganito, medyo binigay pa ng specific pa ni Paul dito. If any of those who not believe invites you to dinner, mayroon daw hindi unbeliever, nag-invite you to dinner, and you decide to go, eat whatever is set before you, asking no questions for conscience sake. So, kumain ka na. Kung ikaw ay inimbita ng unbeliever, pumunta ka sa bahay na huwag mo nang tanongin, ito bang meat mo dito ay in-offer ba to? Bumili ka ba doon sa mga in-offer sa idols? Or not? Huwag ka nang magtanong, kumain ka na. Pero mayroong isang dito, parang dito, 28. If anyone says to you, this was offered to idols, do not eat it for the sake of the ones, do not eat it for the sake of the one who told you and for conscience sake, for the earth is the Lord's and all its fullness. Bumalik ulit yung the earth is Lord's and its fullness. Sabi na,
Kung pumunta ka sa unbeliever, in-invite ka sa unbeliever, nag-offer siya ng pagkain doon, huwag ka na magtanong kung in-offer ba yan sa idols, kainin mo na. Pero, kung mayroon kang kasama mo or something na nagsabi na, uy, itong pagkain ito, itong kaldereta na to ay in-offer, ang meat nito ay in-offer sa idol ito. Sabi ni Paul, huwag mong kainin yan for the sake of the one who told you, for conscience sake. Sa konsyensya, no? Kaninong konsyensya yan? Pero sabi ni Paul, sa conscience sake, for the earth is the Lord and its fullness. Kasi ang ibig sabihin naman ni Paul dito, for the earth is the Lord and its fullness. Kasama yung mga unbelievers at saka yung newborn or the new in faith, kasama ka sa Panginoon yan, kay Jesus Christ yan. Kung i-offend mo yan siya, sabihin mo, ay, hindi ako naniniwala dyan, kakain pa rin ako. Yung mahina-hina yung konsyensya na sinabi ni, hindi pa siya masyado nakapag-aral at alam talaga niyang may idols talaga na akala na totoo yung idols talaga. Masastumble yun. Babasahin natin kung bakit ma-offend yun. Sabi dito sa chapter 8 ng Corinthians. Be sensitive to conscience. Now concerning things offered to idols. We know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies. And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing, yet as he ought to know. But if anyone loves God, this one is known by him. Therefore, concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world. Sabi natin, ang idol naman ay nothing in the world yan. Kasi kung titingnan natin, sa panaginip lang yan o guni-guni lang yan ng mga tao na may God talaga doon. Pero wala naman talagang God doon. So, in terms of technically speaking, maski i-offer mo yan doon sa idols, doon sa mga templo na yan ng mga Greek at saka Roman, wala talaga yan kasi wala naman talagang idols, wala namang God talaga doon na nag-i-exist. Sabi, and that there is no other God but one. Ang God lang naman ng ni Abraham, Isaac at Jacob, ang God ng Israel, si Jesus Christ na nagkakatawang tao, yun lang naman ng God. So technically speaking, maski offer mo yan doon sa idol, wala yan kasi hindi naman nag-i-exist yung God doon na iniisip ng mga tao. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords, yet for us there is one God, the Father of whom all are things, and we for Him, and one Lord Jesus Christ. Ulitin ko to. Yet for us, there is one God, the Father of whom all things, and we for Him, and the one Lord Jesus Christ, through whom all things, and through Him whom we live. Sabi na, technically speaking, maski offer mo yan doon sa idols doon, hindi nag-i-exist yung mga gods na iba doon. So wala talaga yan, effect yan. Kasi ang ating Panginoon ay isa lamang, yung God the Father, at yung si Jesus Christ na God na nagkatawang tao. However, there's not in one... yun na yung ibig sabihin nun. However, there is not in everyone that knowledge, for some with conscience of the idols, until now eat as things offered to an idol, and their conscience being weak is defiled. But food does not commend us to God, for either if we eat, we are the better, nor if we do not eat, we are the worst. But beware lest someone this liberty of yours become a stumbling block for those who are weak. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things offered to idols? And because of your knowledge shall the weak brother perish, from whom Christ died? But when you do sin against the brethren and wound their weak conscience, your sin against Christ. Therefore, if food makes my brother stumble, I will never again eat meat lest I make my brother stumble. So, pinaliwanag ni Paul dito sa chapter 8 na for the conscience of doon sa tao na yan, sabi niya ito sa 29, conscience, quote-unquote conscience, I say not your own, but for the other. For why is my liberty judged by another man's conscience? Sabi, conscience? Hindi yung conscience mo. Kasi yung conscience mo, tanggal na yung lahat ng conscience mo ng konsyensya mo.
Bakit ko sinasabing natanggal na? Sa mga kasalanan mo. Kasi doon sa Hebrews 14, I forgot. Sabi ko, makatanda ko dito. Hebrews 14, 9:14. I mean 9:14. Sige ito. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God. That is 9:14 of Hebrews. Ulitin ko. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So isang mangyayari sa atin pag tayo ay nag-believe of God. 'Di ba? Tayo ay naisip natin makasalanan tayo. Makasalanan tayo. So, ang problema natin, paano natin babayaran yung kasalanan? Nung naniwala ka na si Jesus Christ ang nagbayad sa iyong mga kasalanan, yung blood niya, yun ang trabaho ng Holy Spirit, aalisin niya yung mga konsyensya mo na ikaw ay makasalanan. Ngayon, one part pa lang yan. Nawala ka na sa kasalanan mo, conscience mo, pero hindi ka pa rin na righteous sa tingin ng God. Kaya, let me take this time kasi importante ito. Kailangan mo pa rin magiging righteous sa paningin ng God. Although, napatawad ka na, wala ka ng konsensya, pero kailangan mo maging righteous sa God. Kaya nga maniwala ka doon na si Jesus Christ, pinerform niya yung lahat ng law to have the righteousness of God. Dapat yung righteousness of God na yan, ma-impute din sa atin, maibigay sa atin, para tayo sa paningin ng God ay righteous tayo. So, ang una po ay lilinisin ng banal na espiritu yung conscience mo na hindi ka na niya i-accuse na makasalanan ka. Yun ang number one, no? The blood of Christ cleanse your conscience. Pangalawa, dapat tanggapin mo yung righteousness ni Jesus Christ para complete talaga yung kaligtasan mo. So, babalikan natin. Conscience, I say not your own, but of the other. But why is my liberty judged by another man's conscience? Sabi nun, yung konsyensya mo malinis na. Ikaw, Paul, matanda ka na, magaling ka na, or talagang hindi naman magaling. Ibig sabihin na talagang sinanctify ka na ng Panginoon. You're not under the law. You're not anymore, hindi ka na nakukonsyensya na kung masunod mo o hindi mo masunod ang batas. But you have the obligation to follow the law because mayroon kang mga taong nanonood sa iyo. At the same time, you have to glorify God. Sabi dito, but if I partake with thanks, why I am evil spoken or for the food over which I give thanks? Sabi na, parang lang dito, sabi ni Paul, conscience? Bakit naman kung ipapartake ko yung mga pagkain na yan, I'm evil spoken of the food over which I give thanks. Napanalangin ko na yan Yung binasa natin sa 4:4 ng 1 Timothy. Sabi niya, kung pinanalangin mo yan, wala nang problema yung pagkain na kainin mo na yan. Kung ano man masarap yan. Baboy man yan, dinuguan, kainin mo na yan. Walang problema yan. Ngayon, sabi ni Paul dito rin, precision to. Hindi lang ikaw. Sa iyo, libre ka na, walang problema. Hindi ka natatakot dyan, pero may mga problema yung mga tao na mahina ang pananampalataya, tingnan mo rin sila. Kaya nga ang title natin, Let's Do It for Love to Other People. Kasi iba't iba ang kanilang spiritual level. At the same time, dapat maipakita ang glory ng God sa iyong buhay kasi we are the reflection of the glory of God. Kaya nga, we with unveiled faces beholding the glory of God are being transformed from glory to glory, na binabago tayo, Panginoon. We have to reflect. Kaya nga, ang importante doon sa 1 John 1:9 na ang 1 John 1:9 ay ganito. Baka makakatulong sa atin ito. Bakit kailangan natin mag-repent everyday? Sabi dito. 1 John 1:9. Sabi dito sa verse 8 ng 1 John, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ngayon, sabi dito, di ba ang explanation ko, parang pumunta ka sa car wash, no?
Yung once and for all, nilinis ka na. Inside detailing and outside detailing, nilinis ka na ng Panginoon. Nakaligtas ka na sa penalty of sin. Ligtas ka na, justified ka na. No? Sabi nga sa 1 John 5:24, verily, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me, has everlasting life, and does not come into judgment, but has passed from death unto life. Justified ka na. Kaya ang purpose dito, kailangan kasi yung influence ng ating flesh na nandyan pa, yung body natin, nakakasala pa tayo habang naglalakad tayo ito. We confess our sins daily para malinis. Parang nililinis mo yung kotse mo. Kasi nandun ka sa loob. Hindi tinted yung Parang ang doon, nagre-reflect yung glory. Kung madumi yung magdumi yung kotse mo, hindi nagre-reflect yung glory. Kaya palagi kang humingi ng tawad everyday. Yun ang purpose ng 1:9. Ngayon, babalikan natin to. Therefore, verse 3, therefore, whether you eat or drink or whatever you do all the glory of God. Maganda ito. Sa lahat ng mga gawin natin, mga kapatid, nakatakas natin, we're not under the law. Hindi na tayo under sa penalty of the law. Pero dapat natin sundin ang batas. Dapat tayong gumawa na mabuti. Kasi we're designed to do good works which was prepared beforehand that we should walk in them. Tsaka dapat lumabas yung ating work out your salvation with fear and trembling. Ang ibig sabihin doon, for it is God who is in you to will and to do for the glory of God. Yun ang sa Philippians 2:12-13. Yung i-work out mo yung salvation kasi nandoon na eh. So, para hindi tayo magiging dito, basahin natin Philippians, kasi minsan nalilito tayo dito sa work out your salvation. Sabi dito sa work out your salvation, Philippians 2:12, therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Sabi doon, tingnan mo, tatrabahuin mo yung salvation mo. Basahin mo yung 13. For it is God who works in you. Ang God pa rin ang nagtatrabaho sa atin. Both to will, sa kagustuhan natin gumawa, to will and to do good for His good pleasure. So, although ligtas na tayo, kailangan nating bigyan ng pansin na hindi ma-offend niya. Kaya dapat ipalabas na makita sa atin na ligtas tayo. For it is God, sabi sa 13, for it is God who works in you. So, salvation is all of God. Work out your salvation, palabasin mo lang kasi nandoon na sa loob mo. Ligtas ka na, palabasin mo lang. Work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. So, sabi dito, therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. So, ang trabaho ng isang Kristyano, although nakatakas na sa penalty of sin, hindi na siya mapaparusahan, maski anong gagawin niya. Ang kanyang salvation ay secure, pero kailangan niyang gumawa. Give no offense either to the Jews, number 1, to the Jews, to the Greeks, which is representative of the Gentiles, kasi Greeks ang karamihan sa kanila, or to the Church of God. Tatlong klase dito. Yung mga Jews, yung mga unbelieving Jews kapanahon na nila, ni Paul. Yung mga Greeks, yun ang Gentiles na hindi Jews, na hindi naniniwala mayroong Jews na hindi naniniwala kay Jesus Christ, mayroong Greeks or Gentiles na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ano nangyari doon sa mga Jews na naniniwala kay Jesus Christ? Anong nangyari doon sa mga Gentiles na Jesus Christ? Ang tawag sa kanila, church. Kaya sabi dito, give no offense either to the Jews or to the Greeks, or to the church of God. This is the church of God, the believers. Just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, as that they may be saved. Yan ang mga partners, mga kaibigan, na tayo po ay, ang problema ng Corinthian Church, nagkakagulo-gulo sila. Anong ba gagawin natin dito? Sabi ni Paul, do it for love and for the glory. So, kaya sa bandang dulo, ang tinan ni Paul, resurrection of Jesus Christ. Kaya kayo makalampas dyan sa problema nyo ng division, kaya makalampas kayo dyan sa sex nyo, na dapat hindi nyo gagawin yan, kasi hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon yan. Ang problema dun sa sex na yan, huwag natin i-relate dito
nakatakas na tayo. Ang problema doon sa it involves the temple of God kasi you're now the temple of God. If you will unite with the prostitute doon sa mga iba't ibang templo, hindi mo in-acknowledge na yung glory ng yung temple of God ay nasa iyo. At baka hindi ka pa talaligtas. O kung magaligtas ka, talagang napaka rumal-dumal na kasalanan. Hindi natin yan parang dito na parang do it for love. Kasi baka pilosopo tayo, love. Nakakatulong ako doon something. Ngayon, bilang pagtatapos po, basahin natin ang love chapter ng Corinthians 13. Although mahaba ito, pero banggitin ko lang ito iba. Ito na lang. Though I speak with tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass of a clanging cymbals. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have faith so that I could remove mountain but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but I have not love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy, does not parade itself, does not puff up, does not behave rudely, does not seek its own, etc., etc. Basahin nyo. Pero dito sa 11, sabi dito, when I was a child, I spoke as a child, I understand as a child. At sa Tagalog ko babasahin kasi medyo maganda dito sa Tagalog. Sabi dito sa Tagalog, 1 Corinthians 13:11. Nung ako'y bata pa, nagsalita ako, nag-iisip at nangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Sabi dito, titigil muna ako doon, hindi ko basahin ng 30. Sabi ni Paul, nung bata pa ako, meaning yung bata pa ako sa pananampalataya, referring to others to, parang ganon, parang pinaparinig din niya sa atin. Bata pa ako, nagsasalita ako ng isip bata. Yung aking mga world views, parang bata lang na hindi ko naabot ang spiritual being thinking. Mga natural things lang. Kaya in-explain ko, ano ba yung worldview? Yung mga pananaw mo. Hindi ka spiritual ng pagnananaw. Sabi ni Paul, sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa ating salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. So, ngayon, hindi pa natin masyadong maaninag talaga kung sino si Jesus Christ. Kasi bago pa lang tayo Sabi ni Paul, sa kasalukuyan tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Siyempre, relative. Even si Paul, compared to the knowledge talaga of God, wala tayo sa kalingkingan ng knowledge of God. Kaya nga palagi nang pinipili, let us have the knowledge and understanding. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. So, pagkakilala ng Diyos. Si Paul ay kilala siya ng Diyos. Si Paul din, hindi niya masyado pang kilala ang Panginoon. Mga kapatid, sabi niya dito, ang tatlong ito'y manatili ang pananampalataya, faith, hope, and love. Ang tatlong ito'y mananatili ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Faith, kailangan natin ng faith. Kailangan natin pag-asa. Kailangan natin ng love kasi ito yung magbibigay sa atin ng gabay na hindi masyadong may friction tayo habang nandito sa mundo. Masistress tayo pag palaging may friction sa mundong ito. Ngayon, eventually, ang mga katanungan natin mga partners, masasagot niyan when we have glorification. Bakit? Kasi di ba sinasabi ko ang ating salvation ay may tatlong components. Justification, we are saved from the penalty of sin. Dapat malinaw sa atin yan. We're not under the law, we're saved from the penalty of sin. Sanctification, yun yung perang doon na dapat hiniwalay ka na to perform the glory of God, mapapakita mo yung glory ng Panginoon and to love your neighbor. Eventually, glorification, He will, at the end,
mamamatay man tayo o babalik na si Jesus Christ, He will give us a glorified body at makikita natin kung sino talaga si Jesus Christ. At maintindihan natin lahat ng mga katanungan natin doon, sasagutin ng Panginoon. But as of now, siyempre kanya-kanyang level doon, pero ang sabi ng Diyos sa atin, babalikan natin ito. Alam ko mga partners, mga kapatid, Christmas ngayon, marami sa inyo dyan sa mga tennis court ay mayroong kakayahan to perform other things. Marami kayong mga pera, kaya nyo bumili ng mga bagay sa inyong gusto nyo mag-boating, nakakabili kayo ng boat, gusto nyo mag-fishing, nakakabili kayo ng mga rod or something. Kaya nyo pa nga magpainom ng 4,000 gold label or black label. Kayang-kaya natin, kayang-kaya nyo yan kasi God provided us with the resources sa ibada sa atin. Pero dapat titingnan natin bilang isang Kristiyano, dapat mayroon tayong ibang worldview na spiritual things. At titingnan natin na nakaka-offend ba tayo? Oh? Kaya nga minsan hindi natin maintindihan bakit hindi ginagawa ito ng isang tao. Bakit ito ginagawa? Hindi ba siya secure? Hindi ba niya Kasi karamihan nga, kasample nga ni Raymond, kasi nakikita niyo dyan. Hindi na lang ako pupunta dyan kasi mamislead kayong iba. Pero technically speaking, we're not under the penalty of the law. We should not, yung reward natin, hindi natin ito dapat kasi meron tayong freedom in Christ. You can do all things, but not all things, everything is lawful for a Christian, but not all things are helpful, not all things are beneficial. So kung ikaw ay gagawa ng mga bagay, dapat titingnan natin na nakakalugod ba ito sa Panginoon? At nakakabigay ba ito ng pag-ibig sa mga taong nakatingin sa akin? So, minsan di natin maintindihan bakit hindi ginagawa ng isang tao yan, hindi ginagawa ng isang tao yan. Hindi ba siya mature? Mature, pero hindi niya ginagawa yan because may pag-ibig siya sa mga nakatingin sa kanya at the same time to glorify God. I hope mga partners na yung gospel talaga ay malinaw na we're saved by God, not by our works, not by ceremony, not by everything, but all of God. But we have to perform or do good works so that we can edify the group and magpakita natin ang glory ng God. At the same time, sinabi nga ni Paul doon, the greatest gift is love, no? The greatest gift is love. Sabi nga nito, all and now abide faith, hope, and love. These three, but the greatest of this is love. Habang nandito tayo dito sa mundong ito, ang pinaka-greatest talaga is love. Magaling man tayo, magaling tayo sa scriptures, magaling tayo sa kung wala tayong pag-ibig, wala yan. So, babalikan natin ang ating title. Anong gagawin natin bilang isang Kristiyano? Mature ka na, maraming hindi pa mature nakatingin sa iyo, baka ma-stumble. So, let us do it, number 1, for love and for the glory of God. But we will not forget that we are saved by the grace through faith in the Lord Jesus Christ. Kaya pinaka-ending pa rin, partners, gospel pa rin na we're all sinners. God is very holy. Hindi natin kayang abutin ang kanyang requirements for salvation. Kaya nga pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, na fully God, and true man, na pinerform niya ang lahat ng batas, nag-sacrifice siya, namatay siya doon sa cross, ibinuhos niya ang kanyang dugo upang iligtas sa ating mga kasalanan. Ang ating kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya sa kanya. Not by the works, because of the works of the law, no one is justified. We have to believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. I hope na this Christmas, sa mga susunod na mga araw, ang ating pong gagawin ay para sa Panginoon. Let us pray, mga partners. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Kami ay magsiselebrate na naman ng Christmas. I hope, Lord, na ang Christmas ay hindi lamang sa mga palamuti, sa mga commercial things, but ang aming pag-isip ay sa iyo talaga, si Jesus Christ talaga na iyong anak na ibinigay mo sa amin, born and gift of us na mga tao makasalanan. Bless mo, Lord, ang makikinig sa mensahe ito ngayon
at sa mga susunod na pagkakataon, Lord, i-bless mo sila. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po mga partners at sa mga ibang nanonood dito sa ating Bible study and sermon.